Welcome mga kamarino. Dito naman tayo sa panibago nating topic. As promised, Star Finder and Identifier. So, ito yan. Yan yung example ng Star Finder and Identifier. Nautical publication yan by UKHO. Gagamitin natin to para saan? Halimbawa, mag-site tayo, kuha tayo ng gyro error. Tapos may nakita tayong star. Nasa tingin natin navigable star siya dahil sa liwanag niya. Or alam natin na navigable star siya pero nakalimutan lang natin yung name niya, pwede natin gamitin yung Star Finder. Example sa diagram na to, gusto nating sipatin tong star na to. Anong gagawin natin? Proceed lang tayo sa normal nating ginagawa. Kuha natin siya ng bearing, kunin natin yung time, kunin natin yung position. Ang idadagdag lang natin is kunin natin yung approximate altitude. So ako, inuuna ko yung pagkuha ng altitude. Paano yun? Extend lang natin yung kamay natin, tapos yung ilalim na part papunta sa upper part na yan, about 10 degrees yan. So ipatong-patong lang natin yung kamao natin hanggang dun sa star, makuha natin yung approximate altitude. Yung pinakailalim, sisimula tayo sa horizon. Next natin gagawin is sipatin or kunin natin yung azimuth bearing ng star. Sa sipat ko is 322.0 siya. Tapos, kuhanin natin ng time, 2 o'clock, 0200 yung oras ng pagsipat. Diretso tayo sa pagkuha ng GPS position. Ang GPS position ng 2 o'clock, ayan, 29, 12.3, 130, 31.0 na yan. Ayan, ang approximate altitude na nakuha ko is 40 degrees. 4 na patong ng kamao. Hindi ko na nakuhanan dahil hawak ng kabilang kamay ko ang cellphone. Gyro bearing 322, date and time, November 2 yan, November 2, 2 o'clock ship's time, zone description -9, ang UTC is 1700 ng November 1st. Position, kita natin sa GPS, 29 degrees, 12.3 north, 130, 31.0 degrees east. Next natin is magpo-proceed lang tayo sa normal natin ginagawa, GHF ARIS, una natin kukuhanin, saan natin makikita? Again, sa almanac, ang basis natin is always yung UTC time. November 1, ang oras ay 17:00. So, GHA ng ARIS ang kinukuha natin. Ito yung value na kailangan. 29543.5. Lagay natin dyan. Next, lagay natin yung ang longitude. Sa previous example ko, last video, nilagay ko kagad ang SHA ng star. Pero sa sitwasyon na to, or sa example na to, hindi natin alam kung anong star. Kaya hindi tayo pwede mag-proceed sa SHA, longitude muna. Makuha natin ang LHA of ARIS. 360 ang maximum LHA, babawasan natin. At ang total or final LHA of ARIS natin is 66 degrees 14.5 minutes. Hanggang dito muna yung solution natin. Dahil ang susunod na is yung SHA again. At dahil hindi nga natin alam kung anong star yon, hindi natin makukuha yung SHA. Diyan papasok ngayon ang ating Star Finder and Identifier. Yan. So, kailangan natin to para ma-identify yung star. Meron siyang dalawang face, Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. Magkatalikuran lang sila. Yan, Northern Hemisphere kailangan natin dahil nasa north ang barko. Ayan yung kabilang side, Southern Hemisphere. Tapos meron tayong mga tinatawag na templates. Itong mga transparent na yan, available 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 pieces na templates. So, transparent yan. Papatong natin sa unang papel na pinakita ko sa inyo. Yan. Yan ang itsura niyan. So, gamitin natin itong Star Finder natin. Pakita ko yung overview ng paggamit ng Star Finder. Tapos mamaya ipapakita ko na zoom in. May instruction dito sa lower left. Pero pakita ko na din sa inyo para mas madali nyo maintindihan. Gagamitin nating template is yung pinakamalapit na latitude natin na 30. Tapos ipapatong natin yung gitna doon sa diagram na to na nakalagay din is 30. Hindi eksaktong 30. Mga around 30 lang, malapit sa latitude natin na 29 degrees, 12.3 minutes. Yung mahabang araw naman, dito sa labas yan itatapat sa LHA ng ARIS. So, ang LHA natin is 066, 14,
0.5 minutes. Tapat lang natin ganyan. Yan sa latitude. Itong mahaba sa longitude. Ay, sa LHA, sorry. Tapos itong mahaba naman, opposite side, yung 180 degrees, dapat papatong siya sa North Pole. Okay? So, zoom. Ayan. Una, yung gitna ng template, ilalagay natin about bago mag 30 degrees latitude. Dahil 29 degrees ang latitude natin. Ulit-ulit ako. Ayan. Huwag kang malikot. Hirap ng isang kamay lang. Okay? Ayan. So, about 29 degrees. Nasa decision nyo na yan kung anong itsura ng 29 degrees. Tapos itong kabilang side, tututok siya sa LHA. About 66 degrees, 14.5. So, about lang naman. Tapos yung opposite line niya magkocross sa North Pole. Yun. Ayan. Cross sa North Pole. Tapos, nasa Northern Hemisphere tayo. Use inner figures. Ayan. May figure yung template dyan. Inner figure. So, yung mas malaking value yung titingnan natin. Yan yung azimuth or yung bearing na kinuha natin kanina sa star. So, 322 yun. Hanapin natin yung 322. About, ayan, sa gitna ng 320, 330, syempre. Tapos, may makita pa yung value dyan. Yan yung altitude naman. So, ayun ang 40. About 40 degrees yung altitude. Pagkukrossin nyo lang yan at may makikita tayong star doon. So, sabi ng star finder, Shedar daw yung star na nakita natin. Paano natin malalaman kung natama yung nakuha nating star? So, pag kinumpute natin, pag tinuloy natin yung computation, yung sagot na makuha natin after ng ABC method, yung ZN natin is kaparehas or almost kaparehas ng gyro bearing natin na kinuha. So, ngayon, alam na natin na ang star ay Shedar. Pwede natin ngayon kuhanin ang SHA ng star at maituloy yung computation natin. Dito na ulit tayo sa almanac natin. Sa right side again, name, SHA, and declination. Alam na natin ang name, alphabetical order. Yun, ang Shedar. At ang SHA niya is 349, 31.7. Kunin din natin ang declination na 56 degrees, 40.2 north. Lagay natin dito. Yan, matutuloy na natin yung computation natin. Add lang natin yung SHA of star, kuha natin yung LHA ng star, maximum 360 lang siya. Ang total LHA natin ng star ay 055 degrees, 46.2 minutes. So yun na yung mga gagamitin natin. Declination and LHA para makompute ang true bearing ng star. Gamit ulit ang ABC method, shortcut na natin. Pause nyo na lang yung video para ma-double check nyo. A is 0.380 south. B is 1.839 north. C, 1.459 north. Ang Z natin is 38.1 northwest. Dahil northwest siya, minus natin sa 360. At ang calculated bearing natin or true bearing ng body is 321.9 degrees. Ang kuha natin kanina is 322.0 degrees, which means tama yung Shedar and tama din lahat ng details na ginamit natin. Yung altitude, yung bearing, position, lahat tama. So, ganun ang paggamit ng star finder and identifier. Sana naintindihan nyo, sana nagustuhan yung video at sana makatulong sa inyo. Follow, like, and share para sa mga next vids pa natin regarding calculations, computations, kung may request kayo, and sa future, pati mga equipment sa barko. Yun lang, good luck sa inyong pag-aaral. Ito nga pala si Marino Sensei. Bye-bye!